at pinagbawalan dito ang mga realista. Nakapwa namin mga vloggers na dito nagka-covered sa may EDSA Shrine ay hindi dapat nila ginawa na pigilan nila ang pamamahayag ng bawat isa ng mga Pilipino. Huwag dapat sikilin. At pangalawang vlog po natin ito dito sa EDSA Shrine. So, ang masasabi po lang natin ay pagbigyan ang bawat mga nagkukwento ng katotohanan. Hindi na dapat mangyari na po ito, pero ito po ay mangyayari ulit kung hindi pagbigyan ang mga tao na nakikita naman natin na walang kakayahan na po ang ating presidente na mamuno sa ating bansa. Dahil lalo na katulad sa atin ng mga maliliit na mga maritang Pilipino, ay ito po ay sinisikil po ang mamamahayag. At kahit sa mga YouTube i-dispersal nila, hindi po pwede po yan, dahil nasa saligang batas po ang mga pagkapulisan ay neutral at magmasid, lalo na sa mga kriminalidad na ngayon na nangyayari din sa ating bansa dahil nga sa pamumuno ng ating hindi maganda ang impluensya na nangyayari po sa ating bansa. Considers, pasensya na po kayo kung makikita natin sa vlog po natin na hindi po tayo nakapasok doon sa EDSA Shrine dahil pinagbabawalan po ang mga tao pumasok sa EDSA Shrine doon sa may dinadausan ng rally. Sinisikil po ang kalayaan ng mga mamamahayag ng bawat Pilipino. Pangit po yan. Kaya dapat ito ay makita ng kardinal at lahat mga Pilipino at nasasakupan ng ating simbahan, at lahat tayo ay makialam na po dahil nandyan ang kapulisan sa EDSA Shrine. Paano po makapagpahayag ang mga tao kung nandyan ang pulis at nandyan ang truck? Ang truck tuloy ang nakapagpa-traffic doon dahil maraming mga bando na dumadaan sa papasok sa Robinson at palabas. Yan ang nangyari. Pangit po. So maraming salamat po sa inyo pag-subscribe po sa ating YouTube channel, Bari Isber Bacos Vlog, at sa ating Facebook page. At hindi po tayo makapag-upload sa ating Facebook page dahil mahigpit rin sa Facebook ang mga mga ganito mga nakikita na video sa Facebook, kaya hindi unfair ang Facebook din. So panoorin na lang po ang kabuuan na video na hindi pinapapasok po ang mga tao doon sa line, na hindi pinapapasok ang mga tao dyan. Wala po tayong kalayaan. So panoorin na lang po ang ating buong video dito sa ating YouTube channel, at hindi po natin siguro ito ma-upload sa ating Facebook page. Mahirap din sa Facebook dahil nakampi, hindi neutral siya. So yan lang po muna ang ating vlog. So panoorin ang kabuuan ng video na pag-vlog natin doon sa EDSA Shrine. So ito ating intro sa ating Facebook page, at ito ating intro sa YouTube channel, Bari Isber Bacos Vlog. Ay let's po tayo, at mga sunod na araw mag-update po din tayo dito. So ito po ang EDSA Shrine ay hindi nila pinapupistuhan. Bakit kaya? Nilagyan ng mga lubid na public facility ito dito, hindi ito lang ka ng private. Yan linagyan ng lubid. Nilagyan siya ng lubid. Yan paano yan? Hindi po yan tama. Walang mga tao dito pero nagtatraffic. Yan.
Salit niya na, sir. Kita mo pulis kahit pinatawid ko pa rin. At may nakabantay po dito. Ayun, TV5 at mga kapulisan. At pinagbawalan dito ang mga realista. Nakapwa namin mga vloggers na dito nagka-covered sa may EDSA Shrine ay hindi dapat nila ginawa na pigilan nila ang pamamahayag ng bawat isa ng mga Pilipino. Huwag dapat sikilin. At pangalawang vlog po natin dito sa EDSA Shrine. So, ang masasabi po lang natin ay pagbigyan ang bawat mga nagkukwento ng katotohanan. Hindi na dapat mangyari na po ito, pero ay ito po ay mangyayari ulit kung hindi pagbigyan ang mga tao na nakikita naman natin na walang kakayahan na po ang ating presidente na mamuno sa ating bansa. Dahil lalo na katulad sa atin ng mga maliliit na mga maritang Pilipino ay ito po ay sinisikil po ang mamamahayag. At kahit sa mga YouTuber ay wag nilang at ito'y i-dispersal nila. Hindi po pwede po yan dahil nasa saligang batas po ang mga kapulisan ay neutral at magmasid lalo sa mga kriminalidad ngayon na nangyayari din sa ating bansa dahil nga sa pamumuno ng ating hindi maganda ang impluwensya na nangyayari po sa ating bansa. Lalo na yung pagtaas po ng mga bilihin na walang pakindangan na pagtaas na hindi na kaya ma-afford ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Kawawa po ang mga maralitang Pilipino na hindi na kaya tustusan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin sa pang-araw-araw po natin. So, kababas considers ay ito ay tayong lahat ay pwede po tayo pumunta dito sa EDSA Shrine at gunitain rin natin at magsimba at matiwasay po na pagrarally po dito sa EDSA Shrine. Kahit sino, mahirap man o mayaman or wala mang pinag-aralan, pwede. Diyan po may kapulisan dyan, ayan, ay hindi po pwede na ganun ang mangyayari. Ayan, nag-standby po ang kanilang mga convoy at sa kanilang mga truck dyan at mayroong ambulansya kung ano mangyayari dito. Po, kung ano ba mga aksyon ng mga nasa batas ay isipin na mabuti. O neutral po ay sa totoo lang po, huwag na tayong maging maulit-ulit na propaganda ng ating bansa lalo na ngayon. Hindi na maganda po yan sa atin na pabalik-balik na lang po na propaganda ganito po na tsabritsi na yung impeachment iurong. Hindi na po atras ang ating Vice Presidente dahil nagbitiw na rin siya ng salita sa social media at sa mainstream media. Ito naman ng mga mainstream media, magbigkas po kayo at mag-standing report po kayo, huwag kayong maging bias dahil lahat kami ng mga YouTuber ay nakatutok rin kung saan man ang nangyayari po sa ating bansa, kung ano ba ang nangyayari sa atin. At yung katotohanan po ang atin dapat isiwalat, hindi yung kulang-kulang ng mga report at hindi sobra-sobra ng mga report dahil kailangan tugma ang report at hindi kulang. Kasi nasaksihan ko isang araw, nag-report ako dito, nag-update po ko dito, mayroong mga mainstream media na kasabayan pag-vlog ko doon sa kabila, diyan sa kabila, ay kulang-kulang po ang kanilang mga report. Hindi po pwede po yan dahil lalo yung walang mga TV, walang mga cellphone, nagtatanga nga kung ano ba ang totoong kwento. Huwag nating ilihis ang ganyan ng mga salita dahil hindi po maganda po yan. Dahil demokrasya po tayo, kung anong katotohanan, yun ang ilabas sa television at sa radyo at sa social media. Kung mayroon kayong mga social media, katulad ng GMA, mayroon silang YouTube at sa Facebook page, mayroon sila nyan. Ayan, kasama natin mga vlogger din. Eh, napapanood ko din sila yan.
sa YouTube. Karamihan kasi ngayon na nag-ano sa mga ganitong sitwasyon ay sa YouTube ina-upload. Dahil ang Facebook rin ay parang nasusuhulan at nadidiktahan rin. Dapat pag nasa social media ay walang pinipili sa mga platform. Kaya karamihan ng mga YouTuber o vlogger at lahat na may mga YouTube channel account ay puro na lang YouTube ay na-upload doon. Dahil nga sa ganitong nangyayari sa Facebook, hindi tayo makapag-upload dahil nagkakaroon agad ng violation. Hindi po pwede yan sa Facebook na ganyan nangyayari din, para mayroon tayong pinapanigan sa mga ganyang mga nangyayari sa ating bansa. Kung ano ang report, kung anong na-update, anong nakikita, huwag i-cancelled ang mga upload sa Facebook. Kaya karamihan mga YouTuber ay hindi nag-upload sa Facebook dahil may kinikilingan po sa Facebook. Kaya kailangan patas sa mga platform, kung ano ang mga platform na i-upload ng mga video vlog sa mga social media na nag-update sa anong nangyayari sa ating bansa. Hindi po pwede po yan. Patas. Bakit nagkaroon po tayo ng Facebook na walang kalayaan na magmamahayag at mag-upload ng mga nangyayari sa ating bansa? Kapag sinikil ang ating kalayaan sa ating bansa, ito po ay magdudulot ng hindi maganda. Wala pong kalayaan ang bawat isa sa atin. Kapag mag-upload tayo sa Facebook ay bina-violation, dinidelete, nagkakaroon po ng violation. So ano ba ang ating bansa? Isa ba tayong hindi malayang mamamahayag at hindi malayang bansa natin na pagdating sa Facebook ay hindi rin pwede i-upload ang ating mga video vlog na wala naman doon kaharasan, na puro man lang kwento, na wala man nakikita natin na mayroong papaluan, may nasasakitan, nagbabarilan? Wala po nangyayari yan dito sa EDSA, kundi ina-upload lang yan para makita rin na ang iba ay hindi nagpupunta sa YouTube at doon lang sa Facebook nanonood sa mga Facebook page or sa Facebook account at sa TikTok. So ang inano ko lang sa Facebook, ang mga YouTuber, tayo mga vlogger ay pwede rin mag-upload din sa Facebook, pero hindi natin nagagawa, natatakot ang bawat mga social media dahil ito ay binabiolate ng namamahala ng Facebook. So matotal, wala pong kalayaan mag-upload sa Facebook sa nakaganapan po sa ating bansa. Puro lang sa YouTube, puro sa YouTube. Yan po. Kayo naman mga pulis, neutral po kayo, huwag kayong manakot, huwag kayong mag-ano ng mga tao nagrarally na mamahayag dahil hindi po muy ganda. May laharin po kayong mga militar sa aming mga hanay, sa aming pamilya. Oo. Sa mga son, sa mga berba, may hanay po kami ng mga military sa mga pulis, ng aming kaanak. Kaya alam namin sa mga batas na yan. Huwag niyong sikilin, lalo dito nagrally. Ito po kasi ay public po ito dito, it's a shrine. Anyan lang po ang Robinson, yung po ang pagmamayari na may isang kumpanya. Pero dito na lugar, ito na location ay public po ito. Pwede po ito dito magmisa o magrally ng simpleng rally, peaceful na rally para sa mga tao. Kaya dahil dito hindi man naghahasik ng lagim, puro man lang nagsasalita dito, nakikita natin sa YouTube, hindi man nagsusubra-subra ang kwento, kundi tama lang din na ang mga report dito sa atin nangyari po. Kaya ang importante sa atin, huwag magsubra, huwag magkulang. Insakto na report, katulad ng Mr. Media ay kulang-kulang. Kasi isang araw, nag-vlog din ako dyan, kulang-kulang ang mga update nila at kulang-kulang ang report. Kung nagsusubra man, ay kinakating po nila yan para hindi makita may mga hindi tugma sa report nila. Totoo po yan, kasi ako nakasaksi. Yung nakaraan na araw, nag-vlog ako dyan. Nag-vlog ako dyan. Kasi hindi ko na rin matiis. Isa lang akong mini-mini na YouTuber. Isa lang akong mababang na YouTuber. Pero hindi na namin matiis. Nanonood namin sa YouTube, napapanood namin sa YouTube ng ganito po ang sitwasyon. Kaya po, yun mga pulis na yan nagtatawanan na hindi nila alam. Nagkuha kayo ng course ng criminology. Dapat nasa on the service of the Filipino po kayo. Nasa tama po kayo, nasa lugar po. On the service of the Filipino. Hindi mayroong kinakampihan, hindi mayroong pinapanigan kung ano-ano po ang nagsasabi
na mayroon tinatakot na mga ganyan. On the service of the Filipino. Huwag ka magkuha ng kurso ng pagkapulis kung hindi mo kaya gampanan ang pag-on the service of the Filipino. Mali po yan. Huwag kang kumuha ng kurso. Kumuha ka na lang ng kurso kung anong naayon sa ugali natin, sa ugali ninyo. Sa lahat ng mga batas dito sa ating bansa, nakakaalam kami dahil may mga lahi rin kami. Lalo ang aking pamangkin ay isang katatapos pa lang at nakapasar ng bar exam sa law. Kaya alam namin ng mga batas. Kaya huwag ka mag-inaso. Kaya yun, dapat lang ay dumami ang mag-rally dito na peaceful na rally. Dahil malayang mamamahayag at malayang bansa po tayo na magmamahayag sa ating saloobin na nangyayari po sa atin. Tama na po. Kawawa po ang mga mahihirap, lalong nasasadlak sa kahirapan dahil sa pagtaas na rin ng bilihin. Isang kisap mata lang po, taas agad ang bilihin. Totoo po yan. Kita nyo naman, nakabarikada na. Paano yung mga tao dito, halimbawa may magpunta dito, masagasaan dito kasi nasa sa gilid ng kalsada na public naman ito eh. Nasa public po ito, hindi po ito kanang private. Government property po ito na dapat hindi nilalagyan dyan ng mga barkada kasi mga tao dito baka masagasaan. Di ano mangyari, mas lalo magngingit-ngit ang mga tao dahil wala silang paglagyan dahil binarakadahan, linagyan ng mga pulis dyan ng mga truck. Paano makakapagpahayag na mabuti dahil nandito sa gilid ng EDSA? Sanhit pa yan ng traffic, di ba? Dapat pupuntahan dyan sa loob, hindi dito sa gilid ng EDSA. Kasi sanhit po yan ng traffic. Dahil dyan, ibig sabihin, para hindi makapwisto ang mga tao, hindi man nagugulo, hindi man nag-aaway, nagsasalita lang ang saloobin para ipahayag na ano nangyayari sa atin. Lagi na lang EDSA 1, EDSA 2, or magaganap na ba or hudyat na ba ng EDSA People's Power 3 na sana ay bumaba na lang si Bongbong kasi nga hindi niya kaya magpababa ng presyo dahil ito sa sobrang mahal. Lahat ng mga Pilipino, hindi man mayayaman, dami mo mahirap ng mga Pilipino. Malilit ang sweldo, may 300, may 700 minimum. Paano ka maka-afford yan ng mga tataas ng mga bilihin? Diyan pa lang ay hindi niya kaya gampanan ng isang namumuno kung ganyan lang ang nangyayari sa atin, lalo na ngayon na mahal-mahal ng bilihin. Hindi na kaya ma-afford ng isang mahihirap na pamilya. So ito po, daanan po rin yan dyan, nakabalandra dyan ang kanilang truck. Dapat sila magpasunod na hindi rin sila dyan makabalandra kasi daanan nga dyan ng mga sasakyan. Sino kayang tama? Sinong mali? Diba? Nakabalandra ang mga truck nila dyan. Bis namin dumadaan dyan ng mga van, nakabalandra. Sige nga. So subscribe kayo sa ating YouTube, palakasin natin kay ating content sa YouTube ay charity, makatulong sa mga nangangailangan at pag-scholarship po sa atin. Organization sa Solid Team. Organization. Nagdami na ang mga pulis dyan. May matatanda dyan. Binirekadahan na. At yung mga car nila, yung mga truck, nakabalandra dyan. Pinisto nila para hindi dumami ang tao dito. Delikado. Kung dito pumisto ang mga tao, masasagasaan ang mga tao dito dahil mapatay. Kung dito magpisto, dapat sa loob o doon sa harap kasi parang peaceful rally po ito, hindi ito panggugulo kundi mamamahayag dahil nga ito sa kasaysayan ng EDSA na mula noon hanggang ngayon. Kung doon lang tayo sa bahay, doon man lang tayo sa hindi mga kilala na mga lugar, ay hindi makikita ang pamamahayag ng bawat isa sa atin. Hindi maririnig ang mamamahayag kung doon sa may liwasang Bonifacio, hindi agad napupunta ng mga vlogger doon. Hindi katulad dito, ang pinakasentro, ang EDSA,
Lahat ng mga syudad ay pinupuntahan to dito at dito dumadaan. Kaya dito talaga ginugunita ang mga ganitong mga peaceful rally sa EDSA Shrine. Di ba? Correct? Kaya wag sigilin. Tanggalin yan mga ano na yan. Yung mga truck na yan para yung tao makadaan din. At saka yung masasakyan. Hindi po yung maganda. Para kayong harin yan eh. Para kayo naghaharian dito sa mga pulis. Kayo maghari-hari. Walang hari po dito. Peaceful lang po ang ating pag-rally. Huwag pigilan. Kita nyo naman oh. Kita nyo kababasusidos. Yan ang mga ano ng truck ng mga pulis. Oh, nandyan. Kaya wag nyo kung kaming ismulin dahil ang aming lahi may military kami. Oo. Sa Son, sa Berba, may lahi kami military at may ano kami sa abogada. Kaya hindi po pwedeng ganyan. Maling-mali po yan. Dapat yan. Kung sana naayon, hindi dyan ipupisto. Kasi sila mismo ang nakatraffic. Dahil nandyan ng mga ano nila, mga truck. Yung mga ano ng mga pulis. O di ba? Sila mismo nakatraffic diyan, oh. Ay sus, mahina man kukuti. Huwag tayo maging bobo. Oh, linagay nila ang truck diyan, nakatraffic tuloy. Linagay diyan, oh, nakatraffic. Oh. Kung diyan ang tao, hindi maalis man yan dyan kung may namadaan. Eh dito, kahit sa ito, masagasaan ito patay. Idaanan ito ng mga sasakyan mula sa south at mula sa norte. Oh, sinong tama niyan, di ba? Isos, ito mga roll of law. So, yun naman muna. Yan sila. Ay, kasama natin. Mamaya-maya o bukas o sunod na araw ay babalik ako dito. Mga solid team, Bebasong Consider Squad Charity Organization na mag-share po tayo sa ating mga vlog dito sa nangyayari po sa ating bansa. So, makibahagi at makiisa sa nangyari. Hindi po tayo nanghihimo kundi para makita ninyo sa vlog at sa YouTube. Hindi talaga tayo makapag-upload sa Facebook dahil itong Facebook ay hindi agad nakakantindi na dapat malayang mamamahayag sa buong mundo at sa buong Pilipinas. So wag i-violation ang mga upload sa Facebook. Iyan po. So maraming salamat po sa inyong lahat na sana ay hudyat na ng People's Power 3. Dahil hindi na maganda. Tanggalin na yan kasi nga tumaas ang mabilihin. Kahit burbalik-tarin ng ating nangyari, hindi na kaya mamuno ng isang namumuno sa ating bansa na hindi na kaya pigilan ang pagtaas na rin ng bilihin. Mabuti kung may lahat ng mga Pilipino milyonaryo, mahihirap man lang. Di ba? Sa bansa lang natin ang tumaas ang bilihin. Sabi nila worldwide, hindi po yan totoo. Nagsaliksik po kami. Sa Pilipinas lang po ang tumaas ang presyo ng bilihin, hindi po sa worldwide. Mali po yan ang mga balita. Kaya nagsaliksik po kami. Nagsaliksik po ako. Kaya hindi na po pwede mamuno ang isang namumuno na sa atin na mababang level ng IQ, na mababang level ang ating isip sa malawak ng isipan, na hindi nakakaya na gagampan ng pagbaba ng presyo ng bilihin. Lalong lugmok tayo sa kahirapan. So yun lang muna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Suporta po tayo. Pasensya na po kayo kung hindi po ako makapunta doon. Bawal daw pumunta roon dahil makabarkada yung nila sasakyan. So dito lang natin nakunan habang nagkukwento po tayo ng katotohanan dito sa gilid ng EDSA. Sabi ko nga doon sa comment section kay Dabawin nyo ay pupunta ko dito. Pasensya na rin po kayo kung hindi rin ako makapunta ng gabi dahil busy rin ako at nagde-deliver, dami rin akong trabaho. So ako, suporta na lang din tayo. Maraming salamat po. Katatapos pala na vlog doon sa EDSA Shrine. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. At pasensya na po kayo talaga na hindi po tayo makapasok doon at lalo rin tanghali.
nakita nyo naman nandoon nakabalandraan mga truck ng mga pulis at maraming mga sasakyan na hindi na talaga nakadaan dyan dahil binarkadahan nila. Ano ba ang ibig sabihin yan na hindi na maganda ang trato ng pulis sa PNP, sa departamento? Dapat hindi nila ganyan, dapat neutral. Mga tao dyan ay hindi naman ang gugulo at hindi naman marahas ang ginagawa, kundi peaceful ang pagrally ng ating masalubin ay ating isiwalat na tayo ay hirap na. Kaya hindi na maganda para kay Bongbong na manatili siya dahil taas ng mga bilihin. Dito lang sa bansa po natin nagtaas ang bilihin, hindi sa ibang bansa, hindi worldwide. Mali po yan ng mga impormasyon. So yun lang muna po. Ay maraming salamat po sa ating lahat. Subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel Baris Berbak Vlog, at mag-follow po tayo sa ating Facebook page Baris Berbak Vlog, at mag-follow po tayo sa ating Facebook account Chapalo Junior Barber Junior. So salamat tayo sa dako ng digdig at dito sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye.